Okay, magandang araw no. At magre-review tayo dyan sa product na yan no, tungkol sa USB 2.0 KVM VGA na manual switch no, mga 2 hanggang 4 na port. Okay, yan siya no. So tinanggal ko na siya sa kwan. Okay, so sa video natin ngayon ay ituturo ko sa inyo kung paano gamitin yan. Okay, at kung paano siya makakatulong no, doon sa mga nag-aayos ng computer o doon sa mga gumagamit lang no, ng mga isa, dalawa no, at maraming mga unit ng computer. Okay, so tingnan niyo meron akong nilagay na label dyan na 5 volts. So yan, nakita niyo yung sa monitor niya, dyan kinakabit yan yung source kasi isang monitor lang yung gagamitin natin sa iba't ibang para sa computer 1, computer 2. Okay, so yan naman yung kanya, yung power niya. Ayan, nilagyan ko ng 5 volts kasi baka ma-confuse kayo kasi 12 kwan siya, USB. Ayan, pero nagsusupply yan ng kwan, voltahe. Okay, so meron siyang kwan. Yan yung kwan niya, yung data cable niya no. At the same time, nagsusupply ng power yan. 12 volts saka 5 volts. Okay, ngayon kung gagamitin niyo yung printer niyo, yan yung ginagawa ko kapag para sa monitor lang. Okay, ngayon kung gusto niyo magkabit ng printer dyan, yung data cable niya ay doon ninyo ikabit sa inyong system unit. Okay, doon sa may primary ninyo PC1. Okay, so yan, kakabit na natin ayan, nakakuan siya. O pwede ninyong i-switch PC1, PC2, PC3. Okay, ganun lang. So yung purpose ng cable dyan ay dalawa. Data cable siya, at the same time power cable din. Okay, so yan yung source natin source display or monitor natin. So tapos yan naman yung monitor doon sa may PC1. Okay, ayan, nakikita. Para makita niyo yung system unit dyan. Ayan siya, para yan dyan. Tapos yung isa naman na unit, ayan, yan naman yung kuha natin na inaayos natin na computer. PC2 naman yan. Okay, yung trabaho ng ating VGA switch ay para ililipat-lipat natin yung monitor. Bali naka sharing yung ating monitor sa dalawang unit dyan, dalawang computer, dalawang system unit. Okay, so bali dalawang system unit, tapos isang monitor lang yung ginagamit natin. Okay, so siya nga pala, ginagamit ko yung charger dyan charger ng cellphone, pwede dyan pero wag lang yung mga 1 ampere pataas. Mga 500 mAh pwede, yung mga 0.5 pero wag lang yung mga charger talaga ng cellphone kasi matataas na yan sa ampere, mga hanggang 1 lang. Okay, so ginagamit ko yung power supply na 5 volts dyan dahil gumagamit din ako ng monitor para sa laptop. Okay, para hindi ko na kailangan na i-turn on pa yung system unit para gumana siya. Okay, so sana naintindihan ako So recap tayo, recap.
Kung gagamitin ninyo yung device na yan for monitor switching lang, pwede na kayo gumamit ng mga charger ng cellphone 5 volts. Okay, ngayon kung isasama pa ninyo pati yung mga printer ninyo dyan, okay, yung data cable ninyo ay doon ninyo ikabit sa primary PC1, no, sa may USB nya, USB ng system unit, doon ninyo i-direct para yung trabaho niya ay power supply siya, at the same time madidetect niya yung mga printer ninyo dyan. Okay, so yan, nag-turn on tayo ng PC1 dyan, ano, computer na sa may system unit number 1. Tapos maya maya ito-turn on ko rin yung sa PC2. Yan yung nakabukas dyan na system unit. So ayan siya, meron na siyang display. So yan yung keyboard niya, meron silang separate na keyboard. Okay, so yan yung mouse niya, kita ko lang na gumagana, no? Tapos yan, papakita ko sa inyo na gumagana yan. Turn on naman natin yung PC2 natin, system unit number 2. Okay, ayan. So maglalabas siya ng display dyan, ano? So magsi-switch tayo doon naman sa may PC2. Okay. Ayan. Okay na siya. So tingnan niyo, isi-switch natin sa PC2. Oops, medyo kuan lang, ano. Ayan, PC2. Ayan na yung display niya, oh. Ayan. So di ba nakikita ninyo gumagana siya. So naka-sharing yung ating monitor dyan. Sana makita niyo, no, yung paano yung mga cable para so yung monitor na yan yung display na yan dun sa may PC1, tapos yung PC2 naman yan sa nakabukas na system unit. Ayos. Ngayon ay pag-usapan naman natin, ano, kung paano ito makakatulong sa atin. Okay, so syempre yan, no? Tipid yan sa space at sa oras para maging madali ang ating trabaho, no? So paano ko nasabi yun? Okay, number 1, syempre pindot-pindot ka na lang, no? Tapos para ilipat yung yung monitor kung saang unit mo siya gagamitin. Okay, number 2 naman ay madali na lang, no, para sa akin at sa inyo rin, no, transfer kayo ng mga files from one computer into another, diba? Kasi nakabukas na yung system unit ko dyan, yung PC1, no? So kung mayroong akong kailangan na driver dyan or mga installer, madali na lang sa akin okay, ayan, nakita niyo may USB na ako dyan sa bandang itaas. Salpak lang ng USB flash drive dyan, ayos na. Tapos number 3 ay syempre tipid sa space. Okay, hindi nyo kailangan ng malaking malapad na kahit na maliit lang na working table, ayos na yan dyan. Okay, so yan yung mga bagay na makakatulong sa atin sa paggamit ng ating computer or sa kung nag-ayos tayo ng computer. Okay, so dito na nagtatapos ang ating video. Paki-share naman, ano, para makatulong tayo sa iba, at hanggang sa susunod naman na gagawin nating video. Bye bye.